Magandang hapon po sa bawat isa. Ang ating pagbasa ay hahangin natin sa dalawang magkaibang sulat ni Apostol Pablo. Una ay sa ikalawang Timoteo 1:9 at pangalawa ay sa Efeso 1, talata ay 4. At ganito po ang sinasabi sa atin: Siya ang nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na pagtawag. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa man magsimula ang mga panahon. Tulad ng pagpili niya sa atin sa kanya bago pa itatag ang sanlibutan upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa harap niya sa pag-ibig. Nawa ay gawad ng Diyos ang pagpapala sa pagkabasa sa kanyang salita. Ang gusto ko lang na bigyan sa inyo ng background ay itong ikalawang sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, dahil dito po tayo hango ng dalawang mahalagang punto na ating elaborate. Itong pangalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay masasabing huling liham para sa kanyang mag-aaral na si Timoteo. Nakatuon ito sa pagtitiyaga, sa paglilingkod, pagpanatili ng katotohanan, at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa Ebanghelyo sa kabila ng paghihirap. Ang tema ay ang kasapatan ng biyaya at ang katiyakan ng walang hanggang layunin ng Diyos para sa kanyang mga tao. Ito ay may layunin na hikayatin si Timoteo at ang lahat ng mananampalataya na umasa sa biyaya na ibinigay bago pa man magsimula ang panahon at manatiling matapang sa kanilang pagkapatotoo o sa kanilang testimonies. Ngayon, kung bibigyan ito ng pamagat, ay ito po yung aking naisip. The certainty of your life. So, pinamagatan ko itong the certainty of your life dahil sa malalim na katotohanan inilahat ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo 1:9. Madalas nating tinitingnan ang ating buhay ng may pag-aalinlangan dahil nakabase tayo sa ating sariling mga gawa, sa ating mga emosyon, sa ating pabago-bagong lakas, at sa ating mga pagkakamali. Kung ang iyong kalagayan sa harap ng Diyos ay nakadepende sa iyong mga gawa, hindi ka makakaramdam ng tunay na kasiguruhan. Ngunit ipinapaalala ng talata ng ating kaligtasan at pagkakatawag or calling ay hindi nakaugat sa ating pagsisikap. Ito ay sa kanyang sariling layunin at biyaya na biyayang ibinigay sa atin bago pa man magsimula ang panahon. Ngayon, isipin mo ang isang arkitekto, parang illustrate natin ito, no? Na isang architect nagtayo ng isang matayog na gusali o building para manatiling nakatayo ito sa gitna ng malakas na bagyo. Kailangan nakabaon ang pundasyon nito sa matigas na bato at hindi sa malambot na lupa. Ganon din ang ginawa ng Diyos, mga kapatid. Inilagay niya ang iyong identity, ang iyong pagkakakilanlan, at ang iyong kaligtasan hindi sa buhanginan ng iyong sariling kakayahan, kundi sa kanyang walang hanggang plano na itinakda bago pa man ang lahat. Sigurado ang iyong buhay dahil ang katatagan nito ay hindi nakadepende sa iyo, kundi sa walang hanggang layunin ng Diyos na siyang tumawag sa iyo. At bilang introduction, alam niyo nitong June 1, nasaksihan ng Pilipinas ang pag-aresto at pagkakulong kay Senador Jingo Estrada matapos ilabas ang isang warrant of arrest para sa kanyang plunder na kaso na walang piyansa kaugnay ng isang multibillion peso na iskandalo sa korupsyon sa mga proyektong pangkontrol sa baha. Ang pangyayari nito na naghari sa mga headline na balita sa buong bansa at nagbunsod ng malawak na pampublikong debate ay nagpapaalala sa atin
na ang mga sistema ng hustisya at katayuan ng tao ay madalas na marupok at madaling magbago sa isang iglap. Kaya nga masasabi natin na ang karupukan na ipinakikita sa kasalukuyang mga iskandalong politikal ay nagbubunyag ng kawalan ng katatagan sa pagtitiwala ng tao. Isang malinaw na kaibahan sa hindi matitinag na seguridad ng biyaya na tiniyak ng Diyos para sa kanyang mga tao bago pa man magsimula ang mundo. Kaya balikan natin itong ating talata. Gusto ko na masaulo ninyo ito. Napakagandang talata nito. Ang sabi nito, siya, ang ating Diyos, ang nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na pagtawag. Ano na una? Niligtas tayo bago tayo tinawag. Tandaan mo yan. Hindi ka tinawag para maligtas. Nauna ng pagligtas. Sa isang banal na pagtawag, hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa man magsimula ang mga panahon. Ngayon, nung pinag-aralan ko yung wikang Grego, natuklasan ko na nagpapahiwatig na yung palang biyaya na ibinigay sa atin ay hindi reaksyon sa ating mga kilos, kundi isang sadyang gawa ng Diyos. Meron diyang iris, meron diyang active, iba bang mga nakasulat dyan sa ilalim na may kinalaman sa Greek grammar. Na sadyang gawa ng Diyos bago pa man magsimula ang panahon. Yung salitang pinili, yan ay nagpapahiwatig ng active tense. Kasi verb yan eh. Nasa active tense siya. Ibig sabihin, yung pagpili ng Diyos, aktibo po iyon. Kaya meron po yung mahalagang theological na usapin na itinuturo sa atin ang Diyos ang author or may akda ng kaligtasan. Ang kanyang biyaya ay hindi nakukuha sa pamagitan ng pagsisikap ng tao. Ito ay pinagkaloob bago pa man nilikha ang sanlibutan. Paulit-ulit natin itong babanggitin. Napakahalaga nito at dapat nating tatandaan. Ngayon, balik tayo sa Biblia. Ang sabi dyan, though He was a Son, tumutukoy sa ating Panginoon Kristo, yet He learned obedience by the things which He suffered. Verse 9. And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him. So, bakit para pinapahiwatig dito na bilang anak ng Diyos, bilang siya ang anak ng Diyos, siya ay kapantay ng Diyos. Hindi niya kailangan na sumunod. Kaya nga, sabi ito, bagamat siya ang anak, pero natuto siyang sumunod. Ibig sabihin, ang implikasyon niyan ay walang pagsusunuran na umiiral. Di ba? Na may pagkakapantay. Yung God the Father, yung God the Son. Although one God. Kaya nga, noong nakagawa na siya ng kasakdalan, yung kanyang original na kung ano siya, ibinalik sa kanya. Bakit? Sabi rito, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all that obey Him. Ang eternal salvation, ang may akda ay ang ating Panginoon Kristo, na malinaw na nagpapahiwatig sa atin ng kanyang pagka-Diyos. Sapagkat, hindi naman pwedeng ikapit yung pagiging author ng eternal salvation sa isang tao. Kaya lang, sabi rito, ginawa siyang perpekto. Ayan ang ating lilinawin. Hindi ginawang perpekto si Jesus sa kanyang likas na pag-iral. Sa halip, siya ay ginawang perpekto, ibig sabihin na kumpleto o nasangkapan sa kanyang tungkulin bilang ating tagapamagitan, mediator of the new covenant. Siya ay nag-anyo mula sa pagiging eternal Son tungo sa pagiging
ganap, kwalipikado, at mapagmalasakit na dakilang saserdote na nakaranas ng kabuuan ng realidad ng pagkatao. Dahil dito, siya ngayon ay may kakayahan na iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamagitan niya. So, ito ay pagiging mediator. Doon siya naging perfect. Ginawa siya perfect sa pagiging mediator as a high priest. Yun po yung context ng Hebrews. Pagkapakilala sa ating Panginoon Kristo. As a high priest na siyang nag-i-intercede sa ating mga kasalanan, nag-aalay ng kanyang dugo para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kaya nga masasabi natin na ang lahat ng biyaya ay dumadaan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Siya ang tiyak na focus at daluyan, or sa ibang salita, sa English ay conduit, pipeline ng walang hanggang layunin na ito. Pero meron lang po tayong ilang lilinawin. Kasi merong common misconceptions na ang kaligtasan daw ay nakadepende sa desisyon ng tao. Ang tawag po nila sa sistemang ay decisionism. Na kaya ka naligtas, nung sandaling nag-decide ka, ipinasya mo na kilalanin ang Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa iba nga, bilang tagapagligtas lang, hindi na isinama ang pagkapanginoon niya. Ngayon, mali po yun. Ayon sa Biblia, ang Diyos ang unang pumipili sa atin. Meron naman, nag-iisip na yung biyaya daw ay reward or gantimpala para sa mabuting asal. Hindi po yung ganun. Sapagkat kung pag-aralan mo sa Biblia, ay itinuturo nito na ang biyaya ay libreng regalo na ibinibigay anuman ang ating mga gawa. Magpakarelyoso ka man o magpakasama. What? Totoo po yan. Grace is a free gift. Kaya nga, mag-ingat tayo na huwag maniwala na ang sarili mong karunungan o pagsisikap ang dahilan ng iyong kaligtasan. Ang ugaling ito ay hindi kumikilala sa gawa ng Diyos na naganap bago ka pa man ipinanganak. Ito po yung ating message. God planned your life before the start of time. He gave His grace to keep you in His life. So binalak ng Diyos ang iyong buhay bago ang simula ng panahon. At ibinigay niya ang kanyang biyaya upang panatilihin ka sa kanya lamang. Ang pahayag na ito ay nagpapatunay na ang kaligtasan ay isang sadyang gawa ng Diyos na naganap bago pa man magsimula ang kasaysayan ng tao. At ang biyaya na ito ang nagpapanatiling lakas ng mga mananampalataya. At sana yun din ang maging lakas mo. Yang katotohanan yan. Yan nga tinuturo ko sa iyo ngayon na yan ang maging lakas mo. Ang tanong natin na ito, paano nakakaapekto ang walang hanggang plan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay? Meron tayong dalawang sagot. Ang unang sagot ay ito. Nagbibigay ito sa atin ng seguridad sa ating katayuan sa harap ng Diyos. At pangalawa, nagbibigay ito sa atin ng motibasyon na mamuhay sa paraang nagbibigay dangal sa Kanya. Kaya muli ay aking bubuksan ang talatang ating pinag-aaralan at muli ko itong babasahin. Siya ang nagligtas sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na pagtawag. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa Kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa man magsimula ang mga panahon. Ang teksto ito ay malinaw na nagsasabi na ang biyaya ay ibinigay bago pa man magsimula ang mga panahon. Inalis nito ang posibilidad na mawala ang kaligtasan dahil sa pagkakamali ng tao. Ibig sabihin, magkamali ka man, hindi ito magwawala ng kaligtasan sa iyo. Tingnan natin yung cultural and biblical background nito.
Sa kulturang Romano noong unang siglo, ang mga posisyon ay madalas ibinibigay batay sa karapatan ng kapanganakan or birthright. O kaya naman ay patron favor. No? Pabor ng patron. Meron silang mga patron or ninong, ika nga. Inilalapat ito ni Pablo sa biyaya sa pamagitan ng pagbigay diin na ang ating katayuan ay ipinagkaloob ng isang banal na patron. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano ang relevance sa ating panahon? Sa palagay ko, may mga ilang bilang ng mga tao ang nakakaramdam ng kawalan ng katatagan sa kanilang mga trabaho at relasyon. Sa kabilang banda, kapag alam mo na ang iyong katayuan sa harap ng Diyos ay walang hanggan, ito ay eternal, ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan. So, pinapakita ko lang yung contrast from physical to spiritual. Ang punto ko lamang mga kapatid ay ito. Because God chose you before the start of time, you are safe from the consequences of your crime. Dahil pinili ka ng Diyos bago ang simula ng panahon, ikaw ay ligtas mula sa mga bunga ng iyong krimen na ipon. Dahil ang Diyos, ang siyang nagtatag ng iyong kaligtasan, ang sarili mong mga failures or kabiguan ay hindi makapagpapawalang bisa. It cannot invalidate. Hindi ito makakapagpawalang bisa sa iyong desisyon. Ang tawag natin dyan, sa desisyon ng Diyos, ika nga. Ang tawag natin dyan ay divine decision of God. Parang bilang ilustrasyon, ganito yan. Alam mo ba na yung tinatawag na quantum entanglement, o sabi yung spelling, ay isang physical na phenomenon kung saan ang mga particle ay nananatiling konektado anuman ang distansya. Napag-aralan nito sa science, no? Hindi naman. Sa physics kasi ito, no? Paano? Oo. Ganon din ang mga pinili ng Diyos. Ito ay nananatiling konektado. Tayo, mga pinili ng Diyos, nananatili tayong konektado sa kanyang biyaya. Ano man ang panahon, ano man ang espasyo. At ito ay patutunayan ng talatang babasahin ko sa inyo ngayon. Ang tawag dito ay Golden Chain of Salvation. At ang sabi rito ay ganito: For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. Pansinin ninyo, the same people, those whom He foreknew, He predestined. Gumagamit siya ng those whom. So, the same people. Pero alam niyo, merong isang hindi naniniwala sa Reformed theology. Ewan ko kung saan siya nakakuha ng version. Or, nung kanya lamang inulit ay saka ang binago niya yung panalita. Ang ginamit niya ay from among. From among He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. From whom He predestined, He also called. From whom He called, He also justified. And from whom He justified, He also glorified. Sabi ko, bakit ganun ang kanyang pagkakaliwat? Kasi, sa kanilang background, sa kanilang religion, walang assurance of salvation. Kaya, nandyan ang talata, ang linaw-linaw, nabubulagan, at itinutwist pa. Aware ba siya? Maaring hindi. No? Doon sa linaw ng talata. Kaya nga ang tawag natin yung golden chain. Hindi mo yan mapaghihiwalay. Kung sino yung pinedestin, sila rin yung tinawag.
ng mabisang pagtawag. At yung mga tinawag na yon, sila yung mga itinuring na mga walang sala, or ang ginamit dyan ay justified. At yung mga pinawalang sala na, sila din yung maluluwalhati. At kabilang po tayo doon, mga kapatid. Tayo tinawag ng Diyos. Diba? Kaya, ang talatang ito ay nagpapatunay ng hindi mapuputol na kadena ng plan ng Diyos mula sa predestinasyon hanggang sa pagluwalhati. Kaya yung ilustrasyon natin kanina ay nagbibigay ng malalim na kapanatagan dahil inilipat nito ang ating focus mula sa sariling pagsisikap ng tao patungo doon sa gift ng Lord. Nagsisilbi itong isang mahalagang paalala na kung ang ating kaligtasan pala ay nakadepende sa ating sarili, tiyak na mawawala ito. Ngunit dahil ito ay nakadepende sa Diyos, ito ay sigurado at naingatan ng ganap sapagkat ang Diyos ang nag-iingat. Ito ang isa pa na pinipilit nilang i-twist. God's purpose in election. Basahin ko muna. No? Sabi rito, though they were not yet born and had done nothing either good or bad, in order that God's purpose of election might continue, not because of works, but because of Him who calls. She was told, the older will serve the younger. Isinulat ni Pablo sa Roman 9:11-12 na bago pa sila ipanganak, wala pa silang nagagawang mabuti o masama. At para daw manatili ang layunin ng Diyos sa pagpili. Hindi dahil sa gawa, kundi dahil sa siya na tumatawag. Ay sinabi sa kanya, maglilingkod ang nakatatanda sa nakababata. Ang focus ng theology rito ay ang sovereignty ng Diyos. Ang punto ni Pablo ay bago pa man makakilos si Jacob at maging ang tawag dyan, si Esau, kasi sa English, Esau. Mabuti man o masama, ay ipinahayag na ng Diyos ang magiging bunga ng kanilang buhay. Patunayan nito na ang pagpili ay hindi nakadepende sa kanilang kilos, hindi nakadepende sa kanilang kakayahan, o pagkakasunod-sunod ng kapanganakan, kundi buong-buo sa desisyon ng kanilang maker, ng kanilang creator, manlalalang. At pinagtibay ito ni Pablo sa pamagitan ng pagbanggit sa Malakias 1:2-3. Ano sabi sa Malakay 1:2-3? I have loved you, says the Lord. But you ask, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother? Declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. So, iniibig niya si Jacob, pero kinapopuotan niya si Esau na nagpapakita ng malinaw at soberanong karapatan ng Diyos na pumili ng mga sisidlan, ng vessel, para sa kanyang mga layunin ng pagligtas. Si John Calvin ay nagsabi ng ganito sa kanyang Institutes of Religions. Election is the eternal counsel of God by which He determined what He would make of every man. Ang pagpili daw ay ang walang hanggang plano ng Diyos kung saan itinakda niya kung ano ang gagawin niya sa bawat tao. Ang kahalagahan niyan ay ang Diyos ang tanging tagapamahala ng tadhana ng tao. Kaya mga kapatid, pag nilayan natin ang lalim ng katotohanan ito, kung ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating sariling pasya, tiyak na ito ay mabibigo. Pero dahil ito ay pagsakatuparan ng eternal will of God, ito ay hindi matitinag. Hindi ang ating marupok na kapit sa Kanya ang nagliligtas sa atin, kundi ang Kanyang makapangyarihan at hindi nagbabagong hawak sa atin. Kaya may kantang, He holds my hands. Kaya hamon sa atin,
Naniniwala ka ba na ang iyong kaligtasan ay gawa lamang ng Diyos? Maaaring merong iba't ibang sagot dyan. Maaaring may magsabi, oo, lubos akong nagtitiwala sa Kanya. Napakaganda ng panindigang yan kung yan yung sasagot mo. Yes, I trust Him completely. Ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ay tanda ng isang matibay na spiritual na pundasyon. Ipinapakita nito na kinikilala mo ang Kanyang kapangyarihan at pagmamahal higit pa sa iyong sariling pangunawa. Kaya ang payo ko, para mapanatili ang ganitong antas ng tiwala, lalo na sa panahon ng pagsubok, ay sadyain mong balikan ang mga nakaraang beses na pinatunayan ng Diyos ang Kanyang katapatan sa iyong buhay. Hayaan mong ang mga alaala ng Kanyang kabutihan ang maging angkla mo, yung anchor mo kapag dumating ang mga bagong unos ng buhay. Makakatulong yung talata na sinasabi sa Kawikaan chapter 3 verse 5. Sabi doon, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Hindi naman natin din pwedeng isang tabi na may magsabi na, hindi, sa tingin ko, kailangan ko siyang tulungan. Pwede, no? Pero hindi sa kaligtasan. Sapagkat yung pagnanais na tumulong ay nagpapakita ng mabuting puso at pagmamalasakit. Mahalaga ang pagiging katuwag ng Diyos sa paggawa ng mabuti at ang pagkaroon ng malasakit sa kapwa o sa mga sitwasyon. Ayan na isang biyaya. Kaya lang, siguraduhin na ang iyong pagnanais na tumulong ay hindi nagmumula sa kawalan ng tiwala sa plano ng Diyos. Alam niyo, minsan, yung pagsubok na tulungan ng Diyos, tulad ng ginawa ni Abraham at Sarah, nagdudulot siya ng kalituhan. Ano ba yung nangyari noon? Sabi ng Diyos, pagbalik ko, sa isang taon, si Sarah ay manganak, may buntis na o manganak na. Parang gano'n. Dahil alam naman ni Sarah, nabaog siya, matanda na si Abraham, naniniwala siya sa pangako ng Diyos. Pero naisip niya, baka ang ibig niya sabihin ay yung maging anak ko sa pamagitan ng aking alipin na babae, si Hagar. Kaya pinasipin ni Sarah, si Abraham, sipingin mo yung alipin kong babae para magkaanak ako sa pamagitan niya. Yun ang pagtulong na ginawa ni Sarah. Pero anong nagdulot to? Nagdulot to ng problema, di ba? Sa pamilya. Nagkaroon ng altercation sa pagitan ni Hagar at saka ni Sarah, to the point na ninais ni Sarah na palayasin na si Hagar at yung anak mismo ni Abraham na anong pangalan ng anak? Hagar. Ayun ang kinisabi ng mga sabi ng mga Arabiano, yun daw ang ninuno nila pero hindi naman, no? Hindi naman yun. Ismael. Okay, si Ismael. So, kaya sadyaing manalangin muna at itanong sa Diyos, Panginoon, ito ba ay bahagi ng iyong kalooban o ito ay pagpilit ko sa sarili kong paraan? Ang tamang tulong ay yung umaayon sa timing at gabay ng Espiritu Santo. Kaya mayroong isang verse para dyan na dapat mo na magiging slogan, yung Proverbs 16:3. Ang sabi sa Tagalog, iasa mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Okay? Sa bawat desisyon, laging tanungin ang sarili, ang tugon ko ba ay nagmumula sa takot na kailangan kong kontrolin ang sitwasyon? Yan ang nangyayari. O sa kapayapaan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang paglago ay nangyayari kapag sadyaing isuko ang ating sariling agenda sa mas dakilang plano ng Panginoon. Kaya kapag ang layunin ng Diyos ay naitagta na bago pa man ang pagtatag ng sanlibutan, kung gayon, ang iyong kasalukuyang pagsubok ay hindi hadlang sa kanyang plano. Ito ay pagkakataon para maihayag ang kanyang biyaya. Huwag mong hayaang mabulag ka ng iyong mga panandaliang pagkakamali sa iyong walang hanggang katayuan. Halimbawa, mayroong mga gantong sitwasyon. Isang mag-aaral na nakakaunawa na ang kanyang pagpasok sa isang nangungunang universidad ay siniguro ng isang donor
bago pa man siya nag-apply, siya'y nakakaramdam ng matinding ginhawa, di ba? Kaya ng sitwasyong yan, nagbibigay diin sa kalikasan ng kaligtasan na nakasentro sa biyaya. Kapag napagtanto ng mag-aaral na ang donor ay kumilos dahil sa dalisay na kabutihang loob, napapalitan ng pasalamat ang pagkabalisa. Gayun din naman, kapag napagtanto ng isang mananampalataya na ang Diyos ay kumilos ayon sa kanyang sariling layunin, ang pagkahumaling na mapanalunan ang kaligtasan ay napapalitan ng pagnanais na mamuhay dahil sa pag-ibig sa Diyos na nagtiyak nito. Noong 2024, natuklasan ni Sarah Johnson, isang software engineer, na ang kanyang job security ay naggarantisado ng isang pangmatagalang kontrata, long-term contract na nilagdaan ng company board. Years bago pa man siya na-hired. Kaya huminto siya sa pagkatakot, sa takot na ma-layoff o matanggal sa trabaho. Ang kaso ni Sarah ay nagpapakita kung paano ang pagkabalisa ay madalas na bunga ng paniniwalang ang ating kinabukasan ay nasa ating sariling mga kamay. Ang ginhawang naramdaman niya ay ang mismong pakiramdam na ibinigay ng tunay na katiyakan ng kaligtasan. Ang aking opinion ay marami sa mga Kristiyano ang dumaranas ng espiritual na pagkapagod dahil sinusubukan lang baguhin ang kanilang kontrata sa paglilingkod sa Diyos. At hindi nila nakikita na ang mga tuntunin ng biyaya ay ganap na naitakda na ni Kristo doon sa krus. Kaya ito yung mga ilang practical application natin. Itigil mo na ang pag-alaala tungkol sa iyong kaligtasan. Sa halip na umasa sa iyong sariling pagsisikap para makuha ang pabor ng Diyos, kusang loob na magsisi sa mga sandaling sinubukan mong tiyakin ang iyong katayuan sa pamagitan ng sarili mong mga gawa. Manatili ka sa katotohanan na ang iyong kaligtasan ay isang natapos na gawain ni Kristo na itinakda bago pa man magsimula ang panahon. Kapag naramdaman mo ang bigat ng pag-alala tungkol sa iyong hinaharap o halaga, sadyain mong ilipat ang iyong focus at gawing papuri ang iyong pag-alala. Okay? Pwede mo sabihin, Lord, ako po ay nagsisisi dahil doon sa mga sandali na nagtiwala ako sa sarili kong mga pagsisikap para maging ko po ang inyong pabor. Ako po ay nagpapahinga sa katotohanan ng aking kaligtasan ay isang tinapos na gawa ni Kristo na na-establish bago pa ang mga panahon. Kaya po, akin pong binabaliktad ang aking kabalisahan, ang aking anxiety tungo sa pagpupuri sa inyo. Pangalawa ay hamunin mo ang iyong sarili. Sabi rito, live with the confidence of the chosen. Kaya hamunin mo ang iyong sarili na mamuhay bilang isang anak ng hari sa halip na alipin ng takot. Gumawa ka ng mga pang-araw-araw na desisyon na nagpapakita ng security na mayroon ka sa hindi nagbabagong pangako ng Diyos. Iangkla mo ang iyong tiwala ng matatag sa kanyang biyaya at huwag kang papayag na hayaan itong magbago batay sa iyong nagbabagong mga kalagayan. Pwede mong ipanalangin, aming Ama sa langit, tulungan niyo po ako na mabuhay na walang takot. Ay huwag niyo pong hayaan na ang pamuhay ko ay parang alipin na natatakot, kundi bilang anak ng hari sapagkat ito nga po ang katotohanan. Nawa po ang aking mga araw-araw na desisyon ay sumalamin ng security na meron ako sa inyong hindi nagbabagong pangako. At ang nawa po ang aking kumpiyansa ay mapa sa inyong biyaya, hindi po sa aking mga pabago-bagong mga pangyayari. Kaya ito po yung iniwan sa atin. Ito yung apela sa atin. Rest in God's plan today. Magpahinga ka sa plano niya ngayon. So, yung pangalawang sagot na yung apekto sa
yung walang hanggang plano, paano ito nakaka-apekto sa ating buhay, araw-araw, sabi dito, nagbibigay ito sa atin ng motibasyon na mamuhay sa paraang nagbibigay dangal sa Diyos. Muli, ang talata ito, siyang nagdikta sa atin at tumawag sa atin sa isang banal na pagtawag. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa kanyang sariling layunin at biyaya na ibinigay niya sa atin kay Kristo Jesus bago pa man magsimula ang mga panahon. Ang text na ito ay nakalink po ito sa pagiging pinili tungo sa pagtawag sa isang banal na pamumuhay. Kasi sa teolohiya ni Pablo, yung banal na pagtawag, mga kapatid, ay nagne-necessitate ng banal na buhay. Bagamat magkaiba sila ng function. Kasi yung pagtawag o yung calling, yan po yung pundasyon na kung saan sa ibabaw nito ang ating buhay ay natatayo. Ang isang tao ay hindi nabubuhay ng banal na pamumuhay para magkaroon ng pagtawag. Kundi, ang isa na nabubuhay sa isang banal na buhay ay ganun nga siya nabubuhay sapagkat tumanggap siya ng pagtawag. So, nauna ang pagtawag. Okay? Nauna ang pagtawag bago ang banal na pamumuhay. Kaya nga, sa atin, naniniwala tayo na kapag ang isa ay tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo, siya ay sumampalataya sa Panginoon Kristo at siya nagpahayag ng pagsisisi sa kanyang kasalanan, hindi na natin kinakailangan na mapatunayan niya na talagang nagsisisi siya sa kanyang kasalanan bago natin siya tatanggapin bilang membro. Marami mga iglesia na nakakalungkot, pinatatagal pa. Simula nung sumampalataya, pinatagal pa bago bautismuhan. Kasi, bakit? Iyan mo na, atin mo nang obserbahan kung tunay ba yung kanyang pananampalataya. Tinawag yung tao. Mabisang pagtawag yun. Dahil kung hindi yun naging mabisang pagtawag, nung sandali na ipangaral siya sa kanya ebanghelyo, hindi naman siya tutugon. Hindi siya magpapahayag ng pagsampalataya sa Panginoon. Di ba? Maliban na kung pinipeke niya. Bagamat meron ng ganon. Pero hindi ito para sa atin na tayo pa ang sumuri. Kung totoo yun or peke yun. Diba? Mabuti nang tumanggap ng peke ang pagpapahayag kaysa rejectin natin ang tao. Dahil sa wala tayong nakita na pagbabago. Ang pagbabago sa tao, hindi po yan biglaan. Hindi yan inilalagay natin sa isang scope na sa ganitong panahon dapat nakitaan ka na ng pagbabago. Hindi po ganun. Tandaan natin, mahalaga din na yung holiness o kabanalan, although hindi naman siya option, no? Pero requirement talaga siya. Pero hindi sa pagtanggap, no? So pinapahiwatig ng teksto na ang kabanalan ay isang pangailangan para sa mga pinili ng Diyos. Requirement sa iyo bilang ikaw pinili ng Diyos. Hindi requirement sa iyo para malaman namin na pinili ka ng Diyos. Okay? Kailangan makita mo yung difference noon. Ito ay isang kusang loob na pagpili o pangalawang konsiderasyon. Na pag sinasabi nating holiness, holy, banal, yung termino na yan sa Biblia ay nangangahulugang ibinukod or set apart para sa isang tiyak na layunin. Hindi lamang ito ang kawalan ng kasalanan, kundi ang aktibong pag-aalay ng buhay ng isang tao para magamit ng Diyos. Mamaya ating elaborate yan. Pero dahil sa yung banal na pagtawag ay nagne-necessitate ng banal na pamumuhay, kaya nga may isang salin ng Biblia na ganito ang nakasulat. Ang salin nito. Nakalagay ba yung salin? NIV. Ang sabi dyan, He has saved us and called us to a holy life. Not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ, Jesus, before the beginning of time. So may difference, no? Kasi itong NIV, hindi naman siya para sa, merong klase ng pag-translate ako saan,
ay nagbibigay ng parang thought or analysis doon sa talata. Hindi siya word for word translation. Pero hindi naman siya masasabing mali dahil yung konsepto ay nandoon naman. Kaya maraming tao nahihirapan sa pakiramdam na walang patutunguhan. Ang pagkilala ng isa ay may banal na layunin sa pagitan ng isang banal na pagtawag ay nagbibigay ng kinakailangang direksyon sa buhay. Ang dignidad ng mananampalataya ang issue dito, mga kapatid. Ang pagtingin sa buhay bilang isang banal na tawag ay nagbabago sa kung paano nilalapitan ng isang mananampalataya ang kanilang pang-araw-araw na responsibilidad. So, binabalangkas nito ang pag-iral ng isang tao bilang daluyan at awa at karakter ng Diyos. Tayo yun. Maging daluyan ng awa at karakter na nagsisilbing proteksyon sa atin mula sa burnout or alam mo kung Tagalog sa burnout? Burnout na ako. Inaisip pa kayo Tagalog dyan? Wala. Pero meron ako naisip. Suya na ba? Suya na ako. Pwede yan. Kung may naisip pa kayo, pwede nyo share. Pero yun naisip ko. Suya na. No? Yung burnout ng mananampalataya na naugnay sa makamundong pamantayan ng tagumpay o pag-unlad sa karir. Sa cultural background, yung meron din ang tinatawag na ancient call para sa kalimitan niya sa public service. Ito ay isang banal na pagtawag na nagpapahiwatig ng isang tiyak na paghiwalay. Kapag tinawag siya ng government ng panahon na yan, ibig sabihin, mayroong separation. Ihiwalay na siya para sa kanyang function doon sa government o sa society. Ganun yung pinaka-background yan. So, ang relevance sa ating panahon, marami ang namumuhay ng walang layunin. Walang purpose. Ang pag-alam na mayroon kang banal na layunin ay nagbibigay ng direksyon. Kaya nga masasabi natin na ang tunay na direksyon sa buhay ay hindi matatagpuan sa sariling ambisyon, kundi sa pagsunod sa banal na layunin itinakda na ng Diyos para sa iyo. Ang punto lang ito. Because God chose you to be holy and pure, you must live a life that is mature. Dahil pinili ka ng Diyos na maging banal dalisay, dapat kang mamuhay ng buhay na may hustong gulang. So, ang kabanalan ay hindi opsyon para sa mga pinili, kundi isang kinakailangan, isang requirement. Bakit? Ito ang talata natin. Sa unang Korinto 1:2, sa Biblia. Sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatidbagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, pinapaging banal na tinawag na mga banal. Pinapaging banal ka na kay Kristo Jesus, pero tinawag ka na mga banal. Nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Kristo na kanila at ating Panginoon. So, ang talatang ito ay nagpapahiwatig na hindi ka namumuhay para magkamit ng kabanalan, kundi namumuhay ka mula sa kabanalang taglay mo na kay Kristo. Ito yung sinasabi ko sa inyo, nakahulugan ng holy, agios, na nakalagay dyan, sacred, set apart. Kaya yan ang termino sa Biblia, na ibinukod para sa isang tiyak na layunin, hindi lang ito tungkol sa pagiging walang kasalanan, kundi sa paggamit ng Diyos. Isa pang talata, unang Pedro 1:15, sabi rito, ngunit siyamang banal ang sa inyo tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya ang kabanalan ay isang direktang utos batay sa karakter ng Diyos. Bilang ilustrasyon, isang dekalidad na kasangkapan ay pinapanatiling malinis at inaalagaan dahil ginagamit ito para sa mahalagang gawain. Kung gagamitin ito sa basura, ito ay masisira. Ang ilustrasyong ito ay magandang nagpapakita ng dangal ng isang mananampalataya.
ang kabanalan ay hindi isang pabigat o seri ng mga pagbabawal, kundi ang pagpanatili ng ating integridad para sa mga mahalagang gawain na itinakda ng Panginoon para sa atin. Sa aking palagay, madalas nating ituring ang kabanalan bilang hadlang sa kaligayahan. Gayong sa katotohanan, ito lamang ang tanging paraan para hindi masira ang kasamaan ng mundo ang ating mga kasangkapan, ibig sabihin yung ating buhay. Bigyan tayo ng example sa Bible, no? Si Jose ay ibinukod ng Diyos sa Ehipto. Tumanggi siya magkasala dahil alam niyang may tiyak siyang layunin mula sa Diyos. Ang kanyang banal na layunin ay iligtas ang kanyang lahi mula sa pagkalipol na idudulot ng tagtuyot sa buong lupain. Bagaman ang tagtuyot na ito ay paparating pagkalipas ng marami pang taon sa hinaharap sa kanilang panahon. Kaya ang pagtanggi ni Jose sa kasalanan ay hindi lamang pag-iwas sa gawain mali. Ito ay pagpanatili ng kanyang sarili na angkop o fit para sa gawain itinakda ng Diyos. At para sa ating mga Kristiyano, ang kabanalan ay ang pagtatakwil sa mga bagay na sumisira sa ating pagkatao upang manatili tayong epektibo sa misyong ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya tandaan mo, ang kabanalan ay paghahanda para sa layunin. Holiness is preparation for purpose. Tulad ni Jose, kailangang maunawaan ng mananampalataya ng bawat pagpili na huwag magkasala ngayon ay paghahanda para sa isang responsibilidad na hindi pa natin nakikita sa hinaharap. Ang iyong integridad ay ang iyong tool para sa pagliligtas ng iba. So, yung kanina, nabasa na natin sa talata na at ito ay pinagtibay ni R.C. Sproul ng kanyang paniniwala na holiness is the manifestation of the character of God in the life of the believer. Ang kabanalan daw ay ang pagpapakita ng karakter ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Kasi kapag namumuhay tayo ng banal, ipinapakita natin sa mundo kung sino ang Diyos. Ganon siya kahalaga. Kaya ang tanong sa atin, hamong tanong, ipinapakita ba ng iyong buhay ang karakter ng Diyos? Ang kabanalan ay hindi resulta ng pagtangkang maging perpekto, kundi resulta ng pananatiling nakaugnay sa Diyos na siyang perpekto. Hindi ka tinawag upang maging mabuti sa paningin ng mundo. Tandaan mo yan. Tinawag ka upang maging refleksyon ng karakter ng Diyos sa espiritual na madilim na kalagayan ng mundo. Kaya tanong, does your life show the character of God? Maaaring magsabi, yes, I try my best. Kapuri-pura ang pagnais na ipakita ang karakter ng Diyos sa pamagitan ng iyong mga gawa. Gayunpaman, mahalagang tandaan ang tunay na kabanalan ay hindi nakakamit sa pamagitan lamang ng pagsisikap ng tao, kundi sa pamagitan ng nagbabagong kapangyarihan ng banal na espiritu na gumagawa sa loob mo. Okay? Hindi ang credit sa iyo. Tandaan mo ang talata, Filipos 2:13. Sa 2:12, inuutos doon ng pakabanal. No? Pero sabi dito, sa 13, ang Diyos ang gumagawa sa loob mo upang ikaw ay magnais at gumawa ayon sa kanyang mabuting layunin. So, in the long run, Diyos pa rin ang kumikilos. God works within you so that you desire and you work in accordance to His good pleasure and purpose. Kaya umasa ka sa kanyang lakas sa halip na umasa lamang sa sariling kakayahan. Dahil siya, ang Diyos, ang nagbibigay ng kapangyarihan sa iyong pagsunod. Maaari naman magsabi, hindi Hindi yan nagpapakita ng karakter ng Diyos ang aking buhay. Pero, ang dahilan dyan, ako ay nag-struggle. No? Nahirapan pa rin ako. Yan pag ganyan nag-aamin, yan ay malalim na pagpapakumbaba. At mahalagang hakbang tungo sa tunay na paglago. Ang pag-amin na ikaw ay nahihirapan ay hindi pagkatalo. Ito ay pagkilala na hindi mo kayang makamit ang katwiran sa sarili mong pagsisikap. Sa ganitong kahinaan, nagiging pinakamalinaw
at makapangyarihan ang biyaya ng Diyos. Gaya ng isinulat ni Pablo sa 2 Korinto 12:9. 2 Korinto 12:9, sabi doon, ang aking biyaya, nagsasalita rito ang Diyos kasi nanalangin si Pablo, naalisin yung kahinaan niya, yung kanyang tinik. Sabi ng Diyos sa kanya, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. What? Diba? What an irony! Yung daw kahinaan na mayroong taglay ang tao, gaya ni Apostol Pablo, yun pa ang nagiging sanhi para yung kapangyarihan ng Diyos ay maging sakdal sa taong yun. Kaya, alos parang hirap isipin. Pero, patuloy natin ipabaya sa Kanya ang iyong mga paikibaka. Natitiwalang siya yung nagpapakini sa iyo. No? At siya ay matyaga at tapat sa proseso ng iyong pagpapakabanal. Parang ganito yan. No? Ang isang atleta na alam na pinili siya para sa pambansang koponan, siya ay nagsasanay ng iba kaysa sa isang kasual na manlalaro. Ang disiplina ng atletang yon ay nagmumula sa kanyang identity, sa kanyang pagkakakilanlan. Ngayon, kapag alam natin tayo kabilang sa koponan ng makapangyarihang Diyos, natural natin niyayakap ang mga pamantayan o ibang pamantayan na paumuhay. Sa aking palagay, marami ang nahihirapan sa kabanalan dahil nakalimutan na nila ang kanilang posisyon. Kung ituturing mo ang iyong sarili bilang isang manonood lang, hindi ka magsasanay na gaya ng isang atleta. Noong 2025, si Maria Santos, isang nurse, ay nagtrabaho sa isang lugar na sinalanta ng krisis sa kalusugan at kawalan ng katatagan sa politika. Habang ang kanyang mga kasamahan ay nakatuon lamang sa mga oportunidad sa pag-unlad ng karir sa ganitong mataas na panganib na pagkakalagay, itinuring ni Maria ang kanyang presensya bilang isang banal na atas. Hindi siya naglilingkod para sweldo o papuri. Naglingkod siya dahil naniniwala siyang ang kanyang buhay ay isang banal na pagtawag. Isang kasangkapang ibinukod para sa awa ng Diyos. Kaya, ang case study ni Maria ay nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng bokasyon at ng pagtawag. Vocation versus calling. Ang bokasyon ay ang ginagawa mo para mabuhay. Ang pagtawag naman ay ang dahilan kung bakit ka buhay. Ang opinion dito ay kapag ang mga mananampalataya ay nabigong makita ang kanilang pang-araw-araw na buhay bilang isang banal na pagtawag, madali silang makaramdam ng burnout dahil sa mga pamantayan ng mundo. Nagtagumpay si Maria dahil ang kanyang pinanghahawakan ay ang atas ng Diyos, hindi ang pananaw ng mundo tungkol sa tagumpay. Ang kanyang kabanalan ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa kasalanan, ito ay tungkol sa aktibong pagtupad sa layunin ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Kaya, ito yung mga practical application sa atin. Pray for holiness. Manalangin ka para sa kabanalan. Sa halip na sikapin mo maging mabuti sa sarili mong sikap, hingin sa banal na Espiritu na suriin ang iyong puso araw-araw. Tapat na tukuyin ang mga bahagi kung saan nakipagkompromiso ka sa iyong mga prinsipyo. Sa halip na umasa sa sarili lakas, isuko mo ang iyong mga bisyo at hangarin sa Diyos. Na nagtitiwalang ang Diyos na nagpasimula ng gawaing pagbabago sa iyo ay tapat na tatapusin ito. Kaya pwede kang manalangin, banal na Espiritu, search my heart, kung saan ka ba ako nagkaroon ng compromise. Linisin mo ako po doon. Sinusuko po ang aking mga habits, ang aking mga desires sa iyo, na nagtitiwala na kayo po nagpasimula ng mabuting gawain sa espiritual sa akin, ay dadalhin ito sa completion. At maghanap ka ng mga oportunidad na makapaglingkod ka sa iba. So, aktibong hingi sa Diyos na buksan ang iyong mga mata sa mga pangailangan ng mga tao sa iyong paligid. Palalahanan mo ang iyong sarili na ikaw ay ibinukod para sa isang tiyak na banal na layunin. Maghanap ka ng mga konkretong pagkakataon kahit ngayon para makita ng iba ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng iyong mga gawa. Gumawa ng mulat na desisyon na maging isang handang daluyan ng biyaya ng Diyos na maging isang daluyan ng kanyang biyaya sa bawat mga pakikipag-ugnayan. Kaya pwede mo dalangin, Lord, buksan mo po ang aking mga mata sa mga taon nasa paligid ko.
Ako po ay binukod mo para sa isang layunin. Ipakita mo po sa akin kung sino yung mga nangangailangan na makita ang inyong pag-ibig sa magitan ng aking mga gawa ngayon. Gawin niyo po akong channel ng inyong biyaya. Ito po ang iniwan sa atin. Entrust your life to His holy purpose. Ipagkatiwala mo ang iyong buhay sa kanyang banal na layunin. As a conclusion, God's plan is fixed and your grace is sure. It keeps your heart and your life pure. Ang plano ng Diyos, tiyak yan. Ang kanyang biyaya, sigurado yan. At ang nagagawa nito, dinadalisay nito ang iyong puso at maging ang iyong buhay. Kaya ang tugmang ito ay nagbubuod na dahil ang Diyos ang nagpasimula ng ating kaligtasan, pinamamahalaan din niya ang proseso ng ating pagpapakabanal at pagpapanatili. Tayo tumayo para manalangin. Panginoon, nakatayo po kami sa inyong harapan bilang isang nagkaisang bayan na kinikilala na ikaw po ang soberanong manlalalang na may hawak ng lahat ng bagay. Kung paano pinili mo po si Jacob bago pa man niya mapatunayan ang kanyang halaga, kinikilala po namin na ang iyong kamay ay nasa kongregasyong ito matagal na bago pa namin kayo po nakilala. Ikaw po ang mayagda ng kasaysayan at arkitekto ng aming buhay. At kami po ay sama-samang nagpapasailalim sa inyong perpekto at hindi nagbabagong kalooban. Mapagpakumbaba namin tinatanggap na ang aming kalagayan sa inyong harapan bilang isang iglesia ay hindi po bunga ng aming sariling merito, kundi produkto po ng inyong hindi nagbabagong biyaya. Hindi dahil sa aming sama-samang pagsisikap kaya kami nakatagpo ng pabor, kundi dahil po sa inyong awa na sumasalong at saluhikan ng tao. Ang pagkaunawang ito ay nagpapakumbaba po sa amin at inaalis ang anumang pagmataas na naabot namin ang aming kinalalagyan sa sarili namin lakas, na nagpapaalala sa amin na lahat ng meron kami at lahat ng kami ay regalo po mula sa inyo. Kaya po, panghuli nangangaw kaming mamuhay bilang isang katawan ng mga mananampalataya na nagpapakita ng katotohanan ito dahil tinawag niyo po kami ayon sa inyong layunin. Tulungan niyo po kaming lumakad ng tapat sa mga gawa na inyong inihanda para sa amin. At nawa ang aming iglesia ay maging patotoo sa iyong soberanong pagpili na nagpapakita ng bunga ng isang komunidad na kumikilala na ito ay pinili, tinubos at itinatagod niyo po lamang. Sa pangalan ng aming nag-iisang tagapagligtas na Panginoon sa Kristo. Amen.